Magandang araw po muli mga kapistolero. Sana nasa mabuti kayong mga kalagayan. So sa video na to, magre-react lang po ako doon sa isang news item ng GMA News. Ito, pakinggan po natin. Pinangangambahan ng isang grupo ang posibleng epekto ng pagpayag na makapagmay-ari ang mga sibilyan ng high-powered firearms. Ang mungkahi nila sa gobyerno sa pagtutok ni Chino Gaston. Kung ngayon pa lang may ilang nagdadala, nagkakasa o nanunutok pa ng baril tulad ng mga napapaaway sa kalsada, tanong ng Gunless Society of the Philippines, paano pa kaya pag naramdaman na ang epekto ng pagpayag muling makapagmay-ari ang mga sibilyan ng matataas na kalibre ng baril? This might result to the state, the law enforcement of the state, to be overcome by civilians. Ang pagmamay-ari ng baril ay dapat pribilehiyo lamang. Dati nang may pribilehiyong makabili ng high-powered rifles ang mga sibilyan. Pero kasunod ng Marawi Siege, pansamantala itong sinuspinde noong 2018. Nitong Marso, inamyendahan ng PNP ang Implementing Rules and Regulation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at pinahintulutan ang gun ownership ng hanggang 7.62 caliber rifles. Paborito ang ilang local gun manufacturers. Who would have known that in this day and age they would have been invaded by Russia? So a lot of the men, the able-bodied men, were sent to the forefronts, and left in the towns were the women and the children. It's better to learn and be ready. Hindi man kontra sa gun ownership, gusto ng Gunless Society na higpitan ang pagmamay-ari nito. Baka raw kasi magaya ang Pilipinas sa Amerika, kung saan hindi lang gun-related crimes ang naitatala, kundi mga mass shooting dahil sa access ng mga sibilyan sa baril. Ayon sa PNP, tinatanggap na sa ngayon ang mga order ng customers para sa 5.56 hanggang 7.62 caliber rifles. Pwede na bumili ang civilian. Sa ngayon, kapag may approved purchase na, saka pa lang pwedeng i-release. But we are drafting a memorandum, guidelines, as well as yung revision ng license ng mga dealers. Hanggang isa lang na high-powered rifle ang pwedeng malisensyahan sa kada sibilyan. Bawal din ang mga sniper rifles at armor-piercing na mga bala at military-grade equipment. Para sa GMA Integrated News. Okay, isa-isahin natin yung yung news item. Ito sa title pa lang, epekto daw ng pagpayag ng pagmamay-ari ng high-powered rifle sa mga civilian. Epekto. Okay, unang tanong. Nakabili na ba ang mga civilian ng sinasabi nilang high-powered firearm o yung 5.56 o 7.62 na rifle? Wala pa, di ba? Hanggang ngayon, sa mga gun store, nag-a-accept lang sila ng down payment, pre-order. Pero, may mga nakabili na ba? Paano nila sasabing epekto? Wala pa nga sa kamay ng mga civilian yun eh. Sa title pa lang, di ba? Misleading na. Pinangangambahan ng isang grupo ang posibleng epekto ng pagpayag na Okay, isang grupo. Alam niyo na kung anong grupo yon. Ito na naman sila, di ba? Gunless Society strikes back. ang mungkahi nila sa gobyerno sa pagtutok ni Chino Gaston. Kung ngayon pa lang may ilang nagdadala, nagkakasa o nanunutok pa ng baril tulad ng mga napapaaway sa kalsada, tanong ng Gunless Society of the Philippines, paano pa kaya pag naramdaman na ang epekto ng pagpayag muling makapagmay-ari ang mga sibilyan ng matataas na kalibre ng baril? This might result. Okay, ang sinasabi nila yung mga nanunutok daw ng baril sa kalsada, yung mga napapaaway. Sino ba ang madalas mga nakakapatay sa mga kalsada? Di ba yung mga loose firearms? Konti lang naman yung mga legal gun owners na gumagawa ng ganun. Kung meron man, sila yung mga kamote gun owners. To the state, the law enforcement of the state, to be overcome by civilians. Oh, ito pa isang kalokohan eh. Ang sabi ng Gunless Society, this might result to the state, the law enforcement of the state, to be overrun by civilian. Ha? Kailan pa nangyari yun? Na-overrun yung civilian sa mga military tsaka law enforcement? Ano yun? Bibili tayo ng mga sinasabi nilang high-powered, mga 5.56, tapos panlalaban lang natin sa mga law enforcement? Ano tayo, mga loko-loko?
Ay, talaga naman. Ang pagmamayari ng baril ay dapat pribilehyo lamang. Ito na naman tayo eh. Dapat pribilehyo lamang. Talaga naman privilege ang gun ownership natin dito sa Pilipinas, di ba? Kailan pa tayo nagkaroon ng rights? Wala naman sa constitution natin eh. Hindi naman katulad sa Amerika, rights talaga, di ba? Dito, privilege lang talaga ang pagmamayari ng baril. So a lot of the men, the able-bodied men, were sent to the forefronts. O ito, sinasabi nila, sinasabi nung taga-arms corps, si Ma'am Gina, na It's better to learn and be posible ready. tayong mga gun owners ay pwedeng maging force multiplier. Hindi man kontra sa gun ownership, gusto ng Gunless Society na higpitan ang pagmamayari nito. Higpitan ang pagmamayari nito. Ano pa ba ang gusto nilang paghihigpit? Andyan na yung neuro, nandyan na yung drug test, katakot-takot na requirements, pati pagkuha ng PTC, kailangan pa merong threat assessment. Ano pa bang gusto nilang paghihigpit? Sa mga gun owners na taga-Amerika, mag-comment nga kayo dito. Ano ba ang proseso ng inyong gun ownership? Baka raw kasi magaya ang Pilipinas sa Amerika kung saan hindi lang gun-related crimes ang naitatala, kundi mga mass shooting dahil sa access ng mga sibilyan sa baril. Oh, ito na naman. Matutulad daw tayo sa Amerika. Malayong malayo. Dito sa Pilipinas, walang mass shooting. Lagi ko namang sinasabi, sa Amerika, hindi gun-related problems ang meron sila, kundi psychological problems. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan. Pwede na bumili ang civilian. Sa ngayon, kapag may approved purchase na, saka pa lang pwedeng i-release. But we are drafting a memorandum, guidelines, as well as yung revision ng license ng mga dealers. O ito, tanong ko sa inyo, may mga nakabili na ba sa inyo ng 5.56 rifle o 7.62 na rifle? Wala pa, di ba? Kailan pa nilabas nila ito? March pa yata or April. Ngayon, mag-June na. Hanggang pre-order lang sa mga gun store, di ba? Mag-comment nga kayo ano bang sa mga bumibili ng sa mga bibili ng ng 5.56 na rifle. Ano po bang sabi ng gun store po sa inyo? Mag-comment ho kayo para balitaan naman po ninyo kami. Bawal din ang mga sniper rifles at armor-piercing na mga bala at military-grade equipment. Ito, syempre sniper rifle. Ano ba ang tayo ba gagamit ng sniper rifle? Ito ang mali sa atin eh. Kabitan lang ng scope yung rifle, sniper rifle na agad. Sabi nga ni Brother Jose Rizal Adventure, kalokohan nga yun eh. Rifle, kabitan mo ng scope, sniper rifle na agad, di ba? Mali. Tungkol naman sa armor piercing bullets. Diyos ko, pagka mahal-mahal ng armor piercing bullets, bibili ka ba naman nun? Para saan ba yun? Kaya, itong medyo, may kalokohan din tong memo na nilabas eh, no? Tapos yung 7.62, hindi naman nila in-specify kung 7.62 by ano ba, 'di ba? Kasi yung mga Tokarev, yung iba diyan 7.62 pero handgun 'yun, 'di ba? Sa classified as small arms 'yun. So dapat in-specify nila yung 7.62. Summary, anong masasabi ko dito sa news item na 'to? Yung unang-una, yung title pa lang nila na epekto. So, misleading na po yun. Medyo may pagkabias, di ba? Sa GMA News, hindi naman ako against sa inyo. In fact, kayo po yung pinanunod kong balita. Okay, huwag naman masyadong pagkahalata kasi anti-gun kayo eh. Sana man lang, hindi lang gun dealers ang interviewin po ninyo, kundi yung mga ibang gun enthusiast. Tingnan din ninyo kung ano yung pananaw ng mga gun enthusiast, bakit kami bumibili ng baril, bakit kami nahilig sa baril, or kung anong dahilan namin. Okay, sana kunin din po ninyo ang opinion namin. Tapos, bakit naman lagi na lang inuuna ninyo yung Gunless Society? Wala akong sa Gunless Society, natatawa na lang ako sa kanila eh.
At yung in fact yung Facebook page nga nila, inano ko yun, nilike ko yun, saka finalo ko. Oo, plastic ko, di ba? Pero hindi, sige, para makita ko rin kung ano yung pananaw ng Gunless Society. At okay, yun lang. Siguro tayong mga responsible gun owners, ipakita rin natin kasi sa mga tao na tayo ay responsible gun owners. O sige, baka humaba pa tong usapan natin eh. So, mag-iingat tayo palagi. Salamat nga pala sa mga nanonood ng vlog ko at napagtsatsagaan din po ninyo ako. Okay. Salamat muli, salamat. Be a responsible gun owner and to God be the glory.